Handang-handa na ang Manila North Cemetery para po sa pagdagsa ng mga bibisita sa puntod ng kanilang mga yumaong kamag-anak ngayong Undas. Mahigpit na seguridad ipinatutupad ngayon sa paligid ng sementeryo. Ang update ng sitwasyon, alamin natin mula sa Manila North Cemetery. Mula po sa aming kasamang si Julius Disamborun, live. Maraming salamat sa iyo, Kirby. Patuloy nga ang pagdagsa ng ating mga kababayan dito sa Manila North Cemetery. Ngayon pong ika-30 ng buwang kasalukuyan para po bumisita doon sa ating doon sa kanilang mga kamag-anak, yumaong mahal sa buhay na dito po nakahimlay sa MNC. At sa mga sandali pong ito ay po natin dito po sa may entrada po lamang ng Manila North Cemetery na nagsisimula na rin po ang pagtaas ng volume ng mga tao dito kung saan nga ba matindi na rin ang ipinapatupad na seguridad ng pamunuan at syempre sa pakikipagtulungan na rin sa Manila Police District. Simula pa lamang kaninang umaga ay nagsimula na ang pagdami ng mga kababayan nating bumibisita sa puntod ng kanilang yumaong mahal sa buhay dito sa Manila North Cemetery. Inaasahan ang pamunuan ng sementeryo na simula sa araw na ito hanggang sa Nobyembre 1, mismong araw po ng Undas, ay tataas ang bilang ng mga bumibisita. Sa ating isang linggong pagtutok, nakita natin ang mga ginagawang paghahanda ng Sementeryo del Norte. Ayon kay MNC Administrator Daniel Tan, nagagamit na ngayon ang 3 closed-circuit television, 32 po na CCTV cameras na nakapwesto sa loob at labas ng himlayan upang ma-monitor ang lagay o sitwasyon sa lugar. Ipinagbawal din po ni Tan ang pagdadala ng matutulis at ipinagbabawal na gamit. Yan po, gaya po ng mga panlinis, yan po yung mga halimbawa na lamang dun sa mga pintura o di kaya yung mga gamit pansugal at maging po sa sound system. Pero sa kabila po nito ay patuloy din po ang nahuhulihan yung iba nating mga kababayan nito mga illegal na gamit dito pa lamang sa isang entry and exit point sa harap po mismo ng Manila North Cemetery. At sa kabila po nito talagang meron pa rin sila na itatala mga pasaway nating kababayan, pero continuous din po ang paalala nila lalo na po dun sa mga magtutungo pa dito sa MNC na nila itong mga dalang gamit na ito at syempre bawal po ito para mapanatili na rin po ang kaligtasan at kapayapaan po ng paggunita ng Undas. Tuloy din ang pakikipagtulungan ng pamunuan sa MMDA at ilang environmental groups para sa pagpapatupad naman po ng kalinisan sa lugar. Bawal na din po ngayon ang pagpapapasok ng mga sasakyan bukod lamang doon sa mga emergency vehicles at truck ng basura. Speaking of truck ng basura, Kirby, ay 4 na truck ng basura po ang papapasukin para kumulekta. At ngayon pong araw na ito, at syempre sa mga araw po na dagsa naman, ay sa madaling araw nila ito papapasukin. Samantala sa ating pakikipagpanayam kay Manila Police Senior Inspector Melchor Villar, sinabi niya na may 6 silang Police Assistance Desk na handang umagapay at nakapwesto po sa Sementeryo del Norte. Hanggang sa ngayon ay naging payapa pa naman po ang sitwasyon dito sa lugar. Inaasahan nila na bukas ng umaga ang pagdagsa o inaasahang pagdami na po ng mga bibisita nating kababayan. Time to time din silang mag-iikot dito po sa Manila North para masiguro na walang magaganap ding krimen. Samantala, Kirby, ngayon pong magtatanghali ay dumating dito si Manila City Vice Mayor Isko Moreno at syempre inaasahan din po ang pagdating ni Senadora at Presidential Candidate Grace Polia Manzares na bibisita naman po sa kanyang yumaong ama, ang ating daking na si Fernando Poe Jr. Sa ngayon, kahit tirik yung araw, ay nandito pa rin po iba natin mga kababayan ay unti-unting tumataas o dumadami yung mga bibisita dito sa Manila North Cemetery. Siniguro naman po Administrator Tan na handang-handa sila lalo pat kung magiging sitwasyon na hindi mahulugang karayom itong Manila North Cemetery. So yan muna ang latest mula sa lungsod ng Maynila kasama ang Unit 4, Julius Disamborun, Telebisyon ng Bayan. Alright, Julius, meron lang akong mga ilang katanungan. Unahin ko na yung isinarang mga kalsada, yung patungo dyan mismo sa Manila North Cemetery. Isa na dyan yung Ibon Bonifacio. Hanggang sa mga oras na to ba, isinara na ba yan o nadaraanan pa rin ng mga sasakyan? Sa ngayon, bago tayo sumayin papawid, nadadaanan pa itong area po ng Ibon Bonifacio.
kung saan nga maluwag pa naman po hanggang sa ngayon itong daloy ng mga sasakyan, and expected kung talagang mas marami na yung mga bumibisita, gaya na nga sinabi mo, ipapatupad na nga po itong traffic rerouting. Dito sa may harapan po ng Manila North Cemetery, dito sa may harap na isang gasolinahan, Kirby, patungo ito ng area ng Blooming Street at ng Dimasalang, continuous pa rin ang daloy ng mga sasakyan. At sa ngayon, sa mga sandaling ito sumasayang papawid tayo, nakikita pa rin na nadadaanan pa ito ng ating mga kababayan. Kirby. Okay, isang bagay pa, Julius, yung pag-epal ng mga politiko o yung mga kakandidato sa 2016 national elections. Sinabi ni Daniel Tan na bawal yung maglagay ng mga mukha nila sa mga bottled waters at kung ano-ano pang mga diskarte para makapangampanya. Ano ngayon ang gagawin ng pamunuan ng MNC sakaling may gumawa nito? Tama ka nga dyan, Kirby. Yung mga gamit o yung may mga magdadala nitong mga epal. Sabi nga ni Daniel Tan, bawal po dito bawal po dito yung epal na politiko na gagamitin ito pong Undas 2015 para mangampanya nung kanilang sinusuportahang kandidato. Yung mga midala noon ay possible na kumpiskahin yung kanilang mga nasabing mga libreng ipinamimigay. Ito gaya ito yung mga bottled water, bottled na kandila. Kasi nagbigay ng atas itong si Manila City Mayor Joseph Ejercito Estrada na siguruhin nilang mabuti, bukod dun sa seguridad ng mga magtutungo dito, ay siguraduhin nilang mabuti na wala ni isang makakalusot nitong mga ngampanya, itong mga epal na politiko na magsasabit ng kanilang mga poster dito po sa harap po ng Manila North Cemetery. Kung kaya kita ninyo, para maging imahe na rin dito sa likod natin, Kirby, ito, dati, nakalagay dito yung pangalan ng Manila North Cemetery. Kasama dyan yung muka ng local government unit sa pangunguna po ng alkalde ng lungsod at ng vice-alkalde. At syempre, bilang pagsunod na rin po sa nasabing kautusan, ay tinakpan na lamang nila dito na tilagyan ng Cementerio del Norte mapayapang Undas 2015 para syempre masabi na ito ay patas at ito ipinapatupad ng tama. Kirby. Alright, good thing yun. At sana magpatuloy pa yung pagsunod ng ating mga kakandidato para maiwasan yung pangangampanya. Maraming salamat sa iyo, Julius Isamburu. Nag-uulat po yan ng live mula sa Manila North Cemetery.